Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, oh. Yeah, no. Ingat. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang gaganda naman ng inyong mga misis, magiging misis, at ang kupogi ng mga mistero narito ngayon. Pero bago pong lahat, gusto ko munang batiin ang ating napakagaling na alkalde na si Miss Moreno de Logoso. Kung wala po siya, wala pong kasalang bayan ngayon dito sa Mehan Garden. Na napag-alaman ko, ngayon pa lang nangyari ito. Forever. Oh, forever. At si Atty. Jaime Tejero, ang officer in charge, si Valerdi, Office of Manila, hindi po yan natulog para mangyari ito. And of course, ang leading director natin, si Direk Amanda Panaxin. Anyway, alam niyo, sa totoo lang, isang bagay na ito ang aking puso dahil ang vision ng ating alkalde, nag-uumpisa pa lang sa pagsasama ng isang couple dito sa Manila na gusto niya, pag kayo nag-upisa na ng inyong mga pamilya, ang gobyerno at ang administrasyon pa yung nakaalalay sa inyo. Kaya palakpakan po natin ang ating napakagaling na si Miss Moreno de Logoso. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Kanina, nung nasa kaagapay kami, meron na pong isang couple na nakilala at hindi ko pumapili na maiyak. Dahil ang sinabi ng misis, araw-araw na daw silang nag-aaway ng kanyang asawa dahil may sakit na ang kanyang asawa. Pero, dito ko naiyak. Nung sinabi niya, ng pinakapuot niya, dahil may demensya na ang kanyang mister, baka daw makalimutan niya ang lahat ng mga magandang ala-ala nila. Sinasabi ko to dahil alam ko, mahirap magkaroon ng asawa. Pero, sana naway, lahat na ikakasal ng ating alkalde ngayong araw, lahat sana magkaroon kayo ng love story, gaya ni Lolo at ni Lola. Dahil hindi po lahat nagbibigayaan yan, ngunit mukhang swerte naman ang Mehan Garden at mukhang magkakaroon ng forever ngayon dito sa Manila. Hindi ko na ito hahabaan dahil alam ko excited na kayo ikasal ngayon at makag-usap ang ating alkalde. Gusto ko lang sabihin sa inyo, lagi niyong papalatigin ang unconditional love at ang respect sa isa't isa. Dahil pag wala na po yan, mahirap nang ibalik ang inyong pagmamahalan. Pero, magtiwala kayo sa Panginoon. Natutulungan pa rin na kayo para gumana ang inyong kasal ngayong araw. Maraming salamat sa inyo lahat and congratulations po sa lahat ng mga hindi bagong kasal. Manila, God first, at welcome po sa Kasalang Bayan sa Manila. Maraming salamat, Vice Mayor Chi Atienza. At sa puntong ito, upang magbigay ng mensahe at opisyal na simulan ang seremonya ng kasal, malugod po natin ipinakikilala ang ating kagalang-galang na punong lungsod ng Maynila. Honorable Francisco Isko Moreno de Logoso. Magaling at magandang host. Palakpakan natin. At sa ating Vice Mayor G. Cesa. Sa inyong lahat na naparito na magpapasakal, magpapakasal. Sigurado naman kayo. Ha? Mabilis lang to. But this will be a lifetime commitment to one another. Yung iba naman sa inyo, mukhang tinagana ng panahon sa pagsasama. But I'm happy napagtanto-tanto ninyo after 80 years. Ikakasal na rin kayo. Natuluyan na tayo. Sa hinaba-haba ng prosesyon. Sa kalde, kasal din ang tuloy. Tatay, natutuwa naman ako. Ay, si tatay. I'm really happy for you guys. Kaya po ito
ginagawa ng inyong civil registrar. At dala na ang gusto ng pamahalaang lungsod ay kalaunan, kayo'y marahil may anak na, at yung iba'y mag-aanak pa. Kalaunan, ang bawat pamilyang Manileño ay protektado ng batas. Kasi sa loob kayo ng mga alituntuning ipinatutupad ng ating lipunan. Magandang kayo'y nagmamahalan, lalo sa simula. Pero meron akong aral na natutunan. Ito'y na-share sa akin ni Secretary Ledled Sarkal. Ewan ko kung totoo. Tanungin ko nga yung mga lalaki. Totoo kaya na ang pagsasama o pag-aasawa sa simula lang mahirap? Totoo ba yun? Maraming adjustment. Iwala yung color sa puti. And so on and so forth. Maraming pagtatalo. Pero sabi niya, habang patagal daw ng patagal ang mag-aasawa, pahirap ng pahirap. Totoo kaya? Totoo kaya? Parang ayaw nyo na. Ay, sabi rin ito. But anyway, I have a rule that I wanted to share also. Kasi sabi ni Chi kanina, para daw hindi masayang ang pagkakasal. Manatiling ayo'y nagmamahalan, nag-uunawaan habang buhay. Sabi nga, till death do us part. I'll tell you 2 rules in happy marriage. Rule number 1, wife is always right. Hindi na mga babayan, hindi lagi doon. Rule number 2, if you think your wife is wrong, refer to rule number 1. Wala kang kawala, madaling salita. Happy wife? Alam mo, ang mga babae, para rin natin ginayan. Naalagaan, nagmamalasakitan. Kaya, pag may notification na, kumanda ka na. Shopping. Ang isang, ang mga kababaihan, konting lambing lang. Ano naman mahirap talaga maging babae na nangangalaga at ilaw ng tahanan. At the same time, mahirap din maging lalaki. Kasi, siyempre, umaasa sa atin ang ating mga mahal sa buhay. But, kidding aside, ipinagpapauna ko na. Bago kayo magsisihan, ha? Ipinagpapauna ko na. Walang perfectong pagsasama. Ulitin ko, ha? Ito'y isa puso niya na to habang buhay. Walang perfectong pagsasama. Wala man sa loob ng kasal o nasa loob man ng kasal. Walang perfecto. Bakit? 2 different human beings with different genetics. Magsasama kayo. Paggising pa lang sa umaga, hindi ka pa nag-iilapos. Pagkita mo sa nangka, parang tumaba yung misis ko. Parang lumalaki ang tiyan ng mister ko. There will always be differences. Laging may pagkakaiba. Pero pag naibabaw sa atin ay pag-uunawaan at pagmamahalan. Lagi niyong iisipin, nung sinagot ko ba yung jowa ko, bakit ko siya sinagot para maging nobyo ko? At the same manner, nung sinagot ko ang girlfriend ko, o sinagot ako ng girlfriend ko, bakit ko ba siya niligawan? Ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Kasi all these years, mas mahaba ng panahon,
na inyong pagsasamahan, marami kayong kakarating suliranin, lalo na pera. Yan, minsan, yan ang baga sa loob ng tahanan. Konting gasolina lang, magliliyab na kagad. Kaya, ang pag-uunawaan kailangan natin magpapalala. At yung pagmamahal ninyo, nung una ninyo siyang nakita, both of you, yung tantalizing eyes, yung nakita mo pa lang siya nung araw, nanginginig na ang tuhod mo, nang lalambot ka na kasi kinikinig ka. Always remember those days because lahat ng masasaya, magandang alaala, ay matatabunan ng pagsubok sa buhay bilang pagkasama. Kaya huwag yun ang maging kalawang ng ating pagsasama. Aalalamin natin lagi ang bagay ng masasaya para lalo magiging. At pangalawa, matuto tayo magpasalamat sa lahat ng blessings ng pamilya natin. Minsan mahirap, minsan tukod na tukod, lalo na si Judy, panay na pasyal sa bahay. Hirap sa po. Pero, minsan, nakakaligtaan natin na yung bagay na blessing pala ay nasa harap na natin. Yun pala yung isang blessing natin. Kaya, bago pa lumalim ang gabi, pumanatag kayo. O, kita nyo naman, bonggang-bongga itong kasalan ninyo. O, nandito kayo sa makasaysayang Mayhan Garden. Walang post-gas. Tingnan nyo, nakapanding pa kayo mga. Kaya ito yung para sa inyo tandog ng pamahalaang lungsod na kayo. And before I end, and to continue now the celebration ng ating pagkakasal, mag-wish naman ako. All the things that I'm going to wish, I think, isa lang. Good health to one another. More than anything else. Maging malusog kayo habang kayo nagsasama at nang patuloy ninyong mairaos, maitawid ang inyong pamilya. So mga lalaki, handa na ba kayo? Anong kayo na habang po nakaroon na? Handa na? Pakinggan mo kung kayo lang nasa kalam. Mga lalaki, handa na ba kayo? Dahil ninyo, araw ng kalayaan kayo. Kalayaan ngayong hindi kayo maglalabang ngayong araw nito. Hindi kayo magpaplan. I'm happy for you and excited for you. Now, let's begin. Inaaliyan at tumayo ang lahat ng ikakasama. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na na po ba kayo kami. mapuyat? Yes naman, your man.